Obvious na obvious po si Bongo sa pagtanong niya. Bakit mo tatalungin si Sara Disgaya, Bongo, ng ganon? Engot ka ba? Ito po, dito tayo. Pakirinig ko na lang po sa inyo ilan ni Bongo. Ito po. Para makakolekta kayo sa insurance company. Tama po, sir? Yes, Mr. Chairman. Callable yung ano ninyo eh. I once again give my support to this committee as your Vice Chairperson ng Blue Ribbon and join you along with our colleagues in our pursuit. Bongo, magnanakaw ang pamilya mo! What the fuck? Wag kami! Tignan nyo meron po sila diyang hindi napansin. Diba? Oo, napansin nyo, nagsalita siya, pero meron po dyan keyword na umamin na siya, Pursuit for justice and accountability. We must make those natatai ako involved in failed and ghost control projects accountable. Let's make accountable all those who are responsible for all this mess. Panagutin natin ang lahat ng responsable dito, imbis na flood control. Ang meron tayo ay floods na out of control. Floods na out of control. Sino may gawa nun? Pamilya mo, tanga! What the fuck? Bongo, pamilya mo may gawa nun. Flood out of control. Mamaya malalaman mo. Thank you, Joy Lim. Kapabayaang out of control, bastusan na po ito. Bastusan? Di bastos pamilya mo, kasama ng kapatid mo. Bongo, may ilalabas ako, abangan mo, ha? Ilalabas ko, magugulat ka. Kung gaano kayaman ang kapatid mo. Walang sinabi yung mga nipo-nipo babies. Yung kapatid mo, grabe, kayaman. At syempre, kasama ng yung asawang babae ng kapatid mo, grabe, men. Antayin mo, Bongo. Tinago na yung FB pero na-download na ng aming team. Mula sa contractors, implementers, at maging proponents at legislators, lahat po ay dapat imbestigahan. We must leave no stone unturned. Managot po ang dapat managot. Ikaw nagsabi nga na, managot ang dapat managot. At una ka na doon. Alam nyo, hindi po ako masamang tao. Pero ang gusto ko po ngayon, simulan yung magalit. Magalit po kayo ngayon. Totoo po, magsama-sama tayong magalit sa mga hayop na to. Sila po nagpapasarap ng buhay. Nagpapasarap po sila ng buhay. Tayo, habang tutulog tayo, hindi natin alam kung mamamatay na tayo kapag may bagyo. Dahil sa kagawa ng mga pusang inanto. Kaya ini-encourage ko po kayo, huwag niyong tigilan yung galit nyo sa mga walang yangto. Sila po nakinabang ng pera natin. Tayo, pag bibili pa lang tayo sa tindahan, may tax na tayo. Tapos, bubulsa lang nila. Tapos, ganun maggaganong-ganong ka, Bongo, na walang kinalaman ikaw? Kundi ka ba naman bobo? Kung talagang totoo yung sinasabi mo, sige nga, kasuhan mo yung kapatid mo, kasuhan mo yung tatay mo, kasama ni Sara Disgaya kasuhan mo yung tatay mo, kasuhan mo yung kapatid mo, wag mo kami daanin sa mga katarantaduan sa bunganga mo. What the fuck? Anong kala nyo sa amin? Anong kala nyo sa amin? Utu-uto na lang sa inyo? Mga loko-loko! What the fuck? Kita nyo, ang lumalabas po, every Pilipino,
hindi pa pinapanganak, manganganak pa lang, ilalabas pa lang. Meron tayong utang na tumataginting na halos 150,000 every Pilipino. May utang tayo, 150,000. Dahil sa agawan netong katulad nila Bongo. Halos hindi na nga kami nakikita ng pamilya namin sa pagtatrabaho, tapos may utang pa rin kami. Utangin ninyo. Patayin mo si BBM. No joke. Pamilya man, kaibigan, o mga name dropper, Oh. wala tayong sasantuhin. Oh, walang sasantuin. Eh, di kasuhan mo kami lahat dito. Kasuhan mo kami. Pero, bago mo kami kasuhan mo yung tatay mo at kapatid mo na lulong sa pagdanakaw. Hayop kayo. Yung mga nagpayaman sa mga proyektong hindi ipinapatupad ng maayos at naglagay sa kapahamakan sa buhay at kalusugan ng taong bayan. Bastusan na po ito, ginawang Bastusan? Eh, anong tawag sa'yo? Hukluban ng katarantaduan. What the fuck? Raulo ka pala eh. Joylyn, thank you. Ano yan, Jesus Escudero? Wala kang gagawin dito? Nakakahiya na kayo. Anong gagawin nyo dito? Umalis na kayo dyan. Involved kayo dito. Mark Villar, Joel Villanueva, Bongo, Escudero, anong gagawin nyo? Magpaliwalag kayo sa Pilipino ngayon. Maiya kayo. Ano yan? Iiwas-iwas lang kayo? Ganun lang yung pera namin? Ganun lang yon. Pag kayo pwede kayo lumabag sa batas, pag kayo pwede kayo makipag-ano sa kontraktor, tas pag kami konting indulto, nakakulong kami, eh putang inang yan. Ano kami dito? Ano silbi pag ordinaryong mamamayan? Dire-diretso kami kulungan? Kayo ganyan-ganyan lang kayo, palipaliwanag. Ano yan? O ikaw, Marcoleta, magaling ka eh. O anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo? Involve yung mga senador dyan. Wala kayong gagawin? Ganun na lang yon. Pag senador, lusot. Anong klaseng batas yan? Janet Carino, thank you. Ano to? Umamin na si Sara dito. Pakinggan nyo. gatasan ang mga proyekto ng gobyerno, kailangan ng kahit anumang bansa ng infrastructure. Totoo naman po yun, kailangan natin ng infrastructure para umunlad. Pero wag po haluan ng bastusan at gatasan. Bastos ang pamilya mo, tanga! What the fuck? Bongo, wag mo kaming tatanga-tangahin. Pamilya mo ang bastos, pati ikaw. What the fuck? Ma'am Joey, thank you. Paano uunlad ang bayan kung ginagawa po itong gatasan ng iilan? Paano ulan ng bayan? Umalis ka, hayop ka. Ang daming Pilipino nangangailangan ng tulong, lalo na ngayong madalas na naman ang pag-ulan. Oh. Isang malaking insulto sa sambayan ng Pilipino na habang nabubunyag ang bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control, lubog sa baha ang maraming bahagi ng bansa. Konting ulan, ang taas na ng baha, lalo na ngayon na may typhoon season na naman po. Flooded streets are also breeding grounds of insects and bacteria that cause diseases. Wag ka lang umarte, mukha ka may leptospirosis, tanga. Wala kang puso, hayop ka. Wag kang umarte-arte, mukha ka may leptospirosis. Sayang po ang pera ng taong bayan sa mga ghost flood control projects na yan, tapos magdadala pa ng sakit sa mga kababayan natin at gagastusan na naman po ng ating pamahalaan. Hindi lang strike 1, strike 2 pa ang
sa kaban ng bayan. Nakakalungkot at nakakagalit na ang pondo ng bayan na posibleng napunta po lamang sa iilang kamay na iilang nagpapayaman at nananamantala. Nagpapabusog habang ang mga kababayan natin ay naghihirap at nagugutom. Oh, ba't di mo sabihin sa sarili mo yan? Ha? Pamilya mo patay gutom. This is not just corruption, but an injustice in every sense of the word. Ilang Pilipino na sana ang napakain, Ma'am napagamot, Joylyn, thank you po uli. nabigyan ng bahay at naiahon sa hirap kung ginamit yung perang yan sa tama. Nakakapanlumo na 1/3 lang po ng budget ng DOH ay ang 1/3 lang po ng budget ng DOH kumpara po sa DPWH. Dapat gamitin na lang ito sa mga programang direktang makakatulong lalo na po pagdating sa pangangalaga ng kanilang buhay at kalusugan. As principal author of Republic Act 12076 or isang co-author din po, ang principal sponsor niyan si Senator Jinggoy Estrada or ang Ligtas Pinoy Centers Act, which mandates the establishment of evacuation centers in Kita mo, ang bobo talaga nito ni Bongo. Bongo, hindi kailangan ng evacuation kung maayos ang flood control. Tanga ka ba? Ha? Ha? Kung maayos dumadalo yung tubig, may nasasaranta bang barangay? May ma-evacuate ba? Kundi ka ba naman bobo ka? Anong kinuksyon yan? Ha? Anong koneksyon, Bongo? Hindi na sumagot ka. Anong koneksyon yan? Kailangan ba ng evacuation kung maayos yung flood control? Ha? Saan ka ba kumukuha ng utak? Pakabobo eh. Pipilit na naman niya evacuation. As much as possible, wala tayong i-evacuate kung maayos ang daluyan ng tubig pag may bagyo. Ha? Di ka na naman nag-iisip eh. municipality and city in the country. I call on the DPWH, priority niyo naman po ito, batas na po ito. I call on the DPWH to prioritize this law instead of implementing failed flood control projects. Dapat po inuna ninyo itong mga evacuation centers dahil parang sinabi mong lagi tayong maghanda sa mga pagbaha. Kundi ka naman bobo. Para sinabi mong unahin niyang evacuation. Di, kung hindi natin ayusin yung flood control, ilang evacuation yan? Hanggang sa abutin na yung evacuation mo. Dahil dyan sa hayop na hindi nyo inayos yung flood control. Ha? Ang unahin natin, Bongo, kung may utak kang hayop ka, unahin mo yung nagdudulot ng problema. Ha? Hindi yung evacuation. Dahil kung maayos yung flood control, walang evacuation center. Dahil safe ang mga Pilipino. Engot! na po ito at mapapakinabangan po ito ng mga kababayan natin tuwing merong nababaha at nababagyo. Ito talaga ang mapapakinabangan. Oo nga, papakinabangan. Kung abutin din ng bayan, evacuation na naman. Inabot yung bayan, evacuation na naman tayo. Hanggang sa mapuno na natin ang Pilipinas ng evacuation. Mapuno na. Kasi hindi natin inayos yung flood control. Hinayaan natin umangat yung tubig. Dahil hindi natin naayos yung flood control. Asan ang utak mo? Sa reported 1.2 trillion budget for flood control from 2022 to 2025, ang pwede pong maitayo na evacuation centers, kung binigyan nyo po ng prioridad, ay 60,000 evacuation centers. Lahat na sana ng 1,493 municipalities at 200 cities may evacuation centers na. Sa budget na ito, 80,000 health centers na po sana ang pwedeng maitayo. At kaya pa ang 800 tertiary hospitals na hindi na po mahirapan ng mga kababayan natin sa malalayong lugar na magpagamot. Sa mga involved sa anomalyang ito, makonsensya naman kayo. Makonsensya ka, sabihin mo yan sa hayop na tatay mo at kapatid mo. Makonsensya talaga sila. Tangan nyo na po ang kaban ng bayan, nilagay nyo pa sa peligro ang taong bayan. As I have mentioned last hearing, 2023 pa po ito, August. Your Filipino pigs, thank you. During a Senate hearing, hiningi ko po sa DPWH ang kanilang master plan dahil naobserbahan ko po na maraming mga flood control projects situated in areas with little or no human population. Wala talagang katao-tao. I now welcome the appointment of Secretary Vince Dizon to head the agency. I hope he succeeds in rooting out corruption in DPWH and implement projects that can truly benefit Filipinos.
Mula noon hanggang ngayon, galit po tayo sa korap at mapang-abuso. Dapat lang panagutin Alam ko, Baggo, paulit-ulit ka eh. Nililigtas mo sarili mo. Para ka ng tanga. Hindi maliligtas pamilya mo dito. Sisingilin namin yon. Kaya mga kababayan ko, magalit po kayo ngayon. Magalit kayo kay Bongo, kay Joel Villanueva, kay Mark Villar, kay Escudero. Lahat ng sangkot dito, kay Saldico, kahit sino sila. Magalit kayo ngayon. Hindi na tama to. Kaya sabi ng Pangulo, kung galit ang Pangulo sa nakita niya, lalong-lalo na tayo dapat magalit. Dahil pera natin to. Kung wala pang Bongbong Marcos, hindi natin malalaman to. Biro mo sa panahon ng Duterte. Ganito ginagawa nila. O si Mark Villar, ilang beses binabanggit. Ikaw, Mark Villar, anong gagawin mo? Magpaliwanag kang kupal ka. Magalit kayo. Kasi hindi na tama to. Binabanggit ang pangalan nyo. Parang wala kayong kinikilos. Ano yan? Ganito na lang tayo palagi. Pero kami, mabanggit ang pangalan namin, kulong na kami. natin ang may sala para matigil na ang ganitong nakakasukang kalakaran sa gobyerno. Pagod na po, binging-bingi at sukang-suka na po ang taong bayan sa politika at siraan. Ngunit kailangan pong lumabas ang katotohanan para matigil na ang lahat ng kalokohan ito. Ang dami mong palabok, direktay mo na, yung tatay mo kapatid, kakutsaba na ni Sara Disgaya. Dahil palabok. I am one with the Filipino people in calling for accountability. Let us make accountable all those who are responsible for all this mess. Meron lang po akong katanungan. Oh, eto, pakinggan nyo yung tanong niya. Eto po yun. Tinanong niya to para hindi na po maungkat. May nagbalita po sa amin na may magtatanong talaga na idadamay si Bongo. Pero etong hayop na si Bongo, inunahan niya na po. Inunahan niya na ng tanong. Mautak din ang hayop eh. Inunahan niya na po ng tanong para hindi na po siya masabit. Minanipulanan niya po yung sitwasyon. Minanipulan niya na. Tinanong niya na si Sara Disgaya para hindi na lumaki pa. Mautak din. Pero sabit ka pa rin. Oh, pakinggan nyo, inunahan niya ng tanong eh, oh. Kaya Sara Disgaya. Oh. You have a few minutes already. Natatitira. Opo, sir, bilisan ko lang po. Salamat po. Ilan po ang flood control na nakuha niya sa gobyerno? Oh, ayan na. Inunahan niya na. Metro Manila in particular. Hindi na sa, from 2022 to 2020. Lahat na po. Ayun, 138 projects. Metro Manila. All over. Tingnan niyo muna yung video ito. May baha. Quick lang po. Habang may involved sa construction ng flood control sa isang napanood niyo ba yung video yan? Ngayon lang po. Habang may involved sa construction ng flood control sa isang damak ang masasakyan, katulad mo, 28, 26 o 40, ang ibang Pilipino natin, mga kababayan, walang magawa kundi panoorin habang palutang-lutang sa baha ang kaisa-isang sasakyan nila na pinaghirapan, pinagpawisan at talagang pinaghirapan nila mabili. Hindi natin maikakaila ang sama ng loob ng taong bayan. Galing mo umacting. Mukha kang Ewoks. What the fuck? Alam mo, tignan niyo po yung ano ni Bongo ah. Ganyan po. Tignan niyo po yung facial expression. Bumasa kayo. Tignan niyo yung facial expression niya. Hindi niya po matitigan si Sara Disgaya. Kasi po may tinatago siya. Nakaganon lang siya oh. Hindi niya matitigan eh. Oh. Yan, imagine, pinagirapan mo sa sasakyan yan. Kaya mo, lumubog pa sa baha. Wala siyang binabasa. Hindi siya makatitig kasi po guilty. Guilty po ang hayop na to. Ayan o, hindi niya matitigan. Wala naman siya binabasa. Kasi po guilty. Kinakabahan siya, nanginginig betlog niya. Kasi si Sara Disgaya, any given moment, pwede nilang ilaglag ang CLTG. Guilty po. Oh. Paano kaya humaharap? Paano mo bang? Tapos yung mga gumagawa ng flood control, 26 o 40, may ganyan ba makipag-usap? Talagin nyo, may ganyan po ba? Alam nyo, ikaw, akala mo kung sino ka. Ha?
Di ko alam kung anong ano mo ha? Huwag mo na laglag yung pamilya ko, ha? Mayayari kita. Ha? Huwag mo na sabihin tatay ko dito, ha? Ha? May ganyan ba, Bongo, makipag-usap? Yan ang hindi napansin ng iba. Tingnan niyo po katarantaduhan ni Bongo. Oh, tingnan niyo pa, oh. Paano kayo humarap niyan sa taong bayan? Oh, tingnan mo, oh. I would like to take this opportunity Oh. to call out the distortions of Oh. facts being spread on social Oh, ganyan ba makipag-usap, Bongo? Oh. media. There are people out there changing the narratives, making false claims. They are masters of lies and half-truths. Masters of Tingnan nyo bago niya banggitin yung pamilya niya, iniintrohan niya muna. May mga kumakalat na fake news, mga kasinungalingan, paninira sa pangalan ko, dinudugtong ako sa kamag-anak ko mga walang yak. fake news. Some people are capitalizing on this scam to target their political enemies. In doing so, in so doing, we will fail to get to the bottom of this problem, allowing the real culprits to continue with their modus operandi while here we are again involved in dirty politicking this early. Miss Diskaya, hindi po kita kilala. Sara Disgaya, hindi kita kilala, di ba? Ang na. Solakem. Sumaskidoto. Moko. Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. King ina, Bongo, hayop ka. Napakahayop mo. May tanong lang po ako sa iyo. Ayan na, tignan nyo ha. Common practice ba ang joint venture sa... Kita mo ha, unang word. Unang-una, hindi kita kilala. Pangalawang tanong, inunahan niya na. Bakit mo tatanong? Ano kaugnayan na ano? Ano kaugnayan ng CLTG kina Sara Disgaya? Out of nowhere. Ibig sabihin, eto na, lilinisin niya na. Kasi unang-una, hindi kita kilala. Di ba? Tarantado din to eh. Unang-una, Sara Disgaya, hindi kita kilala. Pangalawa, nag-joint venture ba kayo? O, tandaan, hindi kita kilala. Kupal eh. Ulitin natin ha. Tignan nyo ha. Ang ganda ng ang ganda ng intro ng hayop na to eh. Bottom of this problem, allowing the real culprits to continue with their modus operandi while here we are again involved in dirty politicking this early. Miss Diskaya, hindi po kita kilala. May tanong lang po ako sa iyo. Tanga talaga eh. Disgaya, binanggit mo lang nga eh. Miss Sara Disgaya, hindi kita kilala. Pangalawang tanong, eto malupit. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Yes po. Ayan na. Nagkakaroon ba ng joint venture? Nagkakaroon ba ng joint... Ano ba tatanungin mo siya? Ikaw ang batas. Hindi mo alam ang batas kung legal ang joint venture? Bobo ka ba? Saan ka mo makakita? Yung otoridad ang nagtanong sa sibilyan. Meron mo otoridad, nagtanong sa sibilyan. For example, pulis ka. Pulis ka. Sir, bawal po ba magnakaw? Ma'am Joylyn, thank you. Meron nyo po ikaw ang otoridad. Nagtanong ka, okay lang ba mag-joint venture? Ba't tatanungin mo si Sara Disgaya?
Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang? Kita mo, nauulat na ngayon lang. Pero hindi niya pinapakita yung ulat. Kasi nga po, planado. Hindi niya po pinapakita yung article. Wala pong article. Nililinis niya po ang pangalan niya at ng mga kapatid niyang demonyo. Ngayon lang, nabalita. Pero hindi niya pinapakita yung article. Kaya nga po kabubuhan niyang Blue Ribbon eh. Nasaan yung article, Bongo? Nasaan yung article? Pakita mo. Isa pa. Ulitin ko lang. Atras kong konti. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang? Naka-joint venture nyo raw po ang CLTG? Kita mo? Naka-joint venture nyo ang CLTG. Wala siyang pinapakitang article. Wala siyang pinapakitang article kasi nga lilinisin niya na ang CLTG. Lilinisin niya na ang pangalan niya na bawal ang ginawa nyo. 2017, joint venture CLTG, bawal na kagad yun. Dahil ikaw ang trumabaho, inutil. Ano? I think so, yes, before. Natutunan ito? I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I think I should... Kita mo, linis na linis. Bawal pa rin yun, Bongo. Bawal pa rin. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magrekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Anak ng wedding ka, tatanga-tanga talaga ngayon, Taka-taka ka ba, Bongo? Ha? Bawal na nga kagad yun dahil gobyerno ka. Ano ba to? Kakasuwa mo. Bawal na simulat sa pool. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Kanina sabi mo, wag ng infrastructure. Mag-health na lang tayo. Mag-evacuation na lang tayo. Ano ba talaga? Ano ba talaga, Bongo? Sabi mo kanina, imbis na mag-infrastructure tayo, mag-health na lang po tayo. Mag-evacuation center. Ano ba talaga? Saan ba talaga tayo? Ang gulo mo na. Nalilito ka na sa pagtatanggol mo sa pamilya mo, Basta gawin lang po ito sa tamang proyekto ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Huwag lang po sanang bastusan. Ano pa? At ulitin ko, for the ninth time, I have nothing to do with the business of my family. Hindi po pwede yun, tanga. Eto na. Masyado ka na maraming daldal, Wag mo kaming Bongo, wag mo kaming tatangahin. Tinatanga mo kami. DDS lang matatanga mo. Dahil tanga yan. Eto po amount of CLTG DPWH contract per year. 2016, 352 million. 2017, 3 billion. 2018, 192 million. Ang total po, 3 billion 3.6 billion. Tapos sasabihin mo, magmamaang-maangan ka na. Naka-joint venture ba? Naka-joint venture? CLTG Joint Venture Project with St. Gerald in Davao Region 2017. Widening 173 million. Widening uli ng Daang Maharlika 181 million. Widening uli ng Daang Maharlika 112 million. Reconstruction Slaughterhouse
156 million. Construction widening, Davao City, 192 million. Total of 816 million. Ayan ang joint venture, Bongo. Ha? Anong sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Iniengot mo ba kami? Ano sinasabi mo? Parang wala kang alam. 2017 pa yan, pamumuno mo. Oh, ano sabi niya? Kapag meron po noon na mga ganyan sa pamilya ko, pipigilan ko. Putik. 816 million. Ano yan? Oh. Account of CLTG partnership. Kumpleto to, Bongo. Oh. Per contractor in pesos. Oh. Alfrego Builders. Ayan, pangalawa. Kitang-kita nyo naman, no? Oh. Oh. Ayan, no? Kitang-kita nyo. Pangalawa yung Alfrego. Tignan nyo naman. Oh. Alfrego's Flood Control. Ito na nga po yun. Mula 2016, 2017, up to now. Up to now, Up to now po, pinakita ko sa inyo yung walang yan Tolomo River na Coco Lumber lang ang ginawa. Ayan, pinakita ko na. Ayan po. Ito po, nagtumataginting uli. 327 million. Kaya nga napasabi si Digong, di ba, nadulas? Huwag kayong mag-alala kay Bongo, putang ina nyo. May sariling printing yan. Di ba, naalala nyo yun? May sariling printing firm si Bongo. May sariling mga troll si Bongo. Oh. Kita mo, tapos magpapaliwanag ka sa amin. Sino niloko mo, Bongo? Wag kami, boy. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ayan, Bongo, CLTG joint venture with St. Gerald. Ayan, no? 816 million. Ayan, lakihan ko na para makita nyo. Ayan, no? 816 million yan. Oh. Oh. Managing officer yung tatay mo. Ayan, no? 816 million. Oh. Ang manager niyan. Oh. Go Father. Oh. Authorized managing officer yung tatay mo. Oh. Tapos, eto sasabihin mo, as I have said as early as 2018, in 2021, and now I have nothing to do with their business. Pusang ina nyo, nothing to do, nakakabilyon na kayo, kapal na mukha mo. What the fuck? Oh. Oh, ngayon, Bongo, wag ka magmalinis, inutil. Sobrang salbahe mo. Wag kami, Bongo, maiya ka sa balat mo. Di ba? Oh. Kaya lang tatay ako. Oy, mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news.